Marami ang nag-aabang nito mga tol kung kamusta na yung relasyon ni Casimero sa kanyang promoter matapos talunin si Saul Sanchez. Matatandaan na nagalit si Masayuki Ito kay Casimero dahil nag-overweight, na-disappoint siya. Pero matapos nga impresibong panalo ni Cuadro Alas, nagbago ang ihip ng hangin. Dahil biglang sumaya itong promoter ni Cuadro Alas. Sabi nga ni Masayuki Ito sa kanyang interview, malakas daw talaga ang left hook ni Casimero. Kahit daw na-disappoint siya sa pag-overweight ni Cuadro Alas, bumilib naman siya sa resulta ng laban. So ayon sa naging interview kay Masayuki Ito mga tol, meron pang laban si Cuadro Alas. Bibigyan pa siya ng pagkakataon. Binanggit din ang pangalan ni The Monster Naoya Inoue. Susubukan daw ni Masayuki Ito na kontakin itong kampo ni Naoya Inoue. Baka raw sakaling pumayag na lumaban kay Cuadro Alas. Pwede raw sa 126 pounds featherweight o magka-catchweight na lang. Pero nakadepende pa rin daw yan kung ano ang reaksyon ng mga Japanese fans sa naging performance ni Cuadro Alas. Kung paano nila matanggap ang pagkapanalo ni Casimero. Kasi maraming Japanese fans daw ang nagsasabi na hindi raw ka-level ni Cuadro Alas si The Monster Inoue in terms of professional. So maraming spekulasyon sa Japan mga tol, no? Kaya sinabi ni Masayuki Ito, nakadepende kung paano tanggapin ng mga Japanese fans sa kanyang performance ngayon. Pero malinaw yung sinabi ni Masayuki Ito, meron pang laban si Cuadro Alas na kailangan niyang ipromote. So aantayin daw yung reply ng kampo ni The Monster Inoue kung papalag ba kay Casimero. Sinusubukan pa rin daw ni Masayuki Ito na ikasa ang laban na ito dahil naniniwala si Masayuki Ito na si Casimero ang may potensyal na pwedeng tumalo kay The Monster Naoya Inoue. Hindi pa rin daw nawawala ng pag-asa itong promoter niya na balang araw may ikasa ang laban na ito. Ang mga kalaban na lang ni Inoue ngayon si Sam Goodman, Murodjon Akhmadaliev at si Cuadro Alas. Mabait talaga itong promoter ni Cuadro Alas mga tol kasi lagi siyang binibigyan ng chance. Lalo na kung makuha niyang laban kay The Monster Inoue. Pero yung payag niya na 126 pounds, featherweight na yun mga tol kasi ang super bantamweight 122. So kung mag-demand si Masayuki Ito na 126 pounds, kasi daw mahirapan na si Casimero sa 122. Hindi na raw niya pwedeng labanan si Inoue sa timbang na yon. So kung 126 pounds, tingin ko hindi rin papayag ang kampo ni The Monster Inoue nun. Naaakyat na lang basta sa featherweight division. Pwede siguro sa catchweight, pwedeng 124 o kaya 125. Pero nakadepende pa rin sa kampo ni Inoue kung papayag. Kasi sila ang A-side dyan. Sila ang masusunod sa mga kondisyones. Pound for pound si Inoue, champion, nasa kanila talaga ang lahat ng karapatan. Kaya ang kailangan lang gawin siguro ni Masayuki Ito, kung sakaling papayag na si Inoue, susunod na lang sa mga kondisyones nila para maikasa na ang laban. Samantala may isang interview pa si Casimero na panood ko sa Casimero Family Vlog. Humingi ng pasensya si Casimero sa kanyang promoter. Sabi ni Casimero, humingi ako ng pasensya sa promoter ko kasi nag-overweight ako. Sinusubukan daw lahat ni Casimero ang mga kaya niya para makuha yung 122 pounds. Pero ang resulta, nag-overweight pa rin siya. Alam naman ni Casimero mga tol na na-disappoint niya yung kanyang promoter kaya humingi ng sorry. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Ryan Garcia nag-tweet na naman. Sinabing tatalunin daw ni Canelo Alvarez si Artur Beterbiev. Ang tanong ko ngayon, yung style ba ni Canelo kayang talunin yung style ni Artur Beterbiev? Okay mga tol, abang na lang tayo sa mga karagdagang updates. Ingat.